Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright. So, welcome back dito sa ating channel na tayo gagawa na naman ng isang reaction video at komentaryo mga babayan mula po dito, syempre sa channel ni Philippines Trending News. At ito na nga mga babayan, no? Sabi nga po niya dito, no? Malaking gulo to. Grabe ang ginawa ng China sa West Philippine Sea. Binangga ang aircraft ng Pilipinas. Sa alamin natin niya mga babayan, no? At pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe po sa kanyang channel. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe. At supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At syempre, shoutouts muna tayo sa lahat ng mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At dun sa mga hindi pa po nakasubscribe kay aking iniimbitahan na pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. Kung bago pa lang po kayo, no? At baka matagal na rin po kayo nanonood, pa-subscribe naman po yung ating channel, alright? Pa-like na rin po ang ating video. At syempre, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Samantala, nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na walang lamat sa pagitan po ng Marcos Duterte tandem na mas kilala sa tawag na Uniteam. Ginawa po ni Vice President Sara ang paglilinaw matapos ibunyag kamakailan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan ang posibilidad ng muling pagbabalik ng Pilipinas sa ilalim po ng International Criminal Court. Nagpunsod naman ang pahayag na ito ng Pangulo na posibleng magsimula ito ng namumuong pagkakaiba sa political team o itong Uniteam. Ginatungan pa ito ng umano'y plano ng mababang kapulungan na i-impeach o patalsikin sa pwesto itong si Vice President Sara. Ayon sa Vice Presidente, patuloy ang kanyang pakipagtulungan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit patapos na ang campaign o pangaon po ng pangangampanya. Pagdating naman anya sa working relationship. Napakalaking gulo nito mga kababayan, no? Kung sakaling i-impeach po nila, no? Etong ating Vice President Inday Sara Duterte, marami pong magagalit, maraming magwawala mga kababayan. Ewan ko na lang kung uubra ang Kongreso. No, yung mga taong gustong ipa-impeach, no, ang ating Vice President dahil napakaganda po ng performance niyan. No? Tapos ipapa-impeach nila dahil sa mga personal nilang interest. Ito nakikita ko lang po, no? Obserbasyon ko lang. No? Kayo, anong opinion ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba. Alright? So, tuloy natin to. Relationship nila ng Pangulo, sinabi ng Vice Presidente na wala itong narinig na reklamo mula sa Pangulo at tuloy-tuloy ang kanilang pagtutulungan bilang Pangulo at ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Maalala na una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na iginagalang niya ang desisyon ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang muling pag-anib ng bansa sa ilalim po ng International Criminal Court. Subalit sinabi rin po ng opisyal na makikipag-ugnayan siya sa Department of Justice para ipresenta ang kanyang posisyon laban sa posibilidad ng pakipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court sa ilalim po ng war on drugs ng kanyang kanyang ama na datihong Pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa iba pang mga balita, patuloy pang nadadaragdagan ng mga mambabatas na umaanib sa Lakas Christian Muslim Democrats o ito yung mas kilala bilang Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos na manumpa sa naturang partido nitong Martes ang 3 pang kongresista ng mababang kapulungan ng Kongreso mula ho sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Ito naman yung mas kilala bilang PDP Laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang dito si Masbate 1st District Representative Richard Co, Masbate 2nd District Representative Olga Co at Masbate 2nd District Representative Wilton Co. Bunsod dito, nasa 89 ng mga mambabatas na ng Kamara ang miyembro ng Lakas CMD. Bilang Lakas CMD President, pinangunahan naman ni Romualdez ang panunumpa ng 3 kongresista at 17 pang ibang mga alkalde at mga vice-alkalde bilang mga bagong miyembro ng naturang partido. Sa isang statement, sinabi ni House Speaker Romualdez na ikinagagalak nilang tanggapin ang kanilang kasamahan sa Kamara at mga lokal na opisyal at naniniwala at nakikisa sa kanilang pangako na tutulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang palaguin ang ating ekonomiya, lumikha ng mas maraming revenue at mga oportunidad sa trabaho at gawing accessible at abot kaya ang mga produktong pagkain at sa kabuuan upang gawing mas mabuti pa ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. At sa iba pang mga balita, pinaigting pa ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya para maiwasan ang maritime crimes sa ngayon pong holiday season. Kabilang sa tututukan po ng Philippine Coast Guard ang mga pirata, mga pagnanakaw, mga robbery sa mga karagatan. Ipinagutos ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan ang pinaigting na Sea Patrol alinsunod po sa direktiba ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa opisyal o ayon po sa pinuno ng Philippine Coast Guard, magsasagawa sila ng pagpapatrolya sa pangunahing mga terminal, mga puerto at iba pang mga waterway sa buong bansa.
Anya, mahigit 30,000 Philippine Coast Guard personnel at nasa maritime sector members ng Department of Transportation ang kanilang papakilusin. Umapela naman ang opisyal sa mga o sa publiko na makipagtulungan sa pamagitan po ng pagre-report ng mga kahinahinalang mga individual o mga aktibidad sa mga pantalan, mga puerto at iba pang waterways ng ating bansa. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Mayroon pong balita, no? Umiinit po ang sitwasyon ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. At may bagong update po tayo na ito pong fighter jet ng Pilipinas ibinututan di umano ng fighter jet din po ng China na nagpapatrolya dyan po sa West Philippine Sea. Ano nga bang nangyayari mga sangkay? Mukhang mas lalo pong nagiging delikado ang sitwasyon. Sa madaling sabi mga sangkay, lalo pong tumitindi ang sitwasyon na ito at sana po hindi humantong sa mas malala na aabot po sa digmaan dahil mapapasubo po tayong lahat na ito. O, panoorin po natin ang balita. Tuloy ang pagmamasid at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea nitong weekend. Sa pagkakataong ito, joint exercises at patrol ng Pilipinas at Australia naman ang binuntutan ng China. Ibig sabihin, hindi lamang pala talaga Pilipinas mag-isa. So, ang aircraft ng Pilipinas at Australia na nag-iikot dyan sa West Philippine Sea, binuntutan nitong Chinese jets. Nakaraan mga sangkay, nagkaroon po ng patrolya rin ang aircraft ng Pilipinas at Amerika. At ngayon, Australia na naman mga sangkay. At itong China ay talagang galit na, no? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kuha ito mula sa Super Tucano light attack aircraft ng AFP Western Command habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong linggo. Bagamat hindi gaanong malinaw sa video dahil sa distansya ng mga ito, ang dalawang tila ibong lumilipad-lipad sa himpapawid at ay pawang mga fighter jet pala ng China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., 15 minutong inikutan ng Chinese fighter jets ang Super Tucano sa kasagsagan ng Maritime Cooperative Activity o ang joint patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Bago yan, binuntutan din ng isang Chinese warship ang Philippine Navy vessels na BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Grabe. Lalo pong tumitindi ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. So let's pray talaga mga sangkay na hindi po tayo mag-abot sa digmaan. Habang nagpapatrolya kasama ang HMAS Toowoomba ng Royal Australian Navy. There's always that risk, no? And we also are ready to face the risk that what we are doing are legitimate operations because we have all the right to patrol our territorial seas and our exclusive economic zone. And Okay. Alam niyo mga sangkay, ang napapansin ko lang, itong China lagi pong pumapalag sa Pilipinas. Pero sa Vietnam, mga sangkay, hindi po nila papalagan. Both side. Philippines and China, wala pong mga sangkay, hindi po sila makapalag sa Vietnam. Para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po talaga China ang problema ng Pilipinas, kundi maging ang Vietnam. Ang Vietnam po ay mas aktibo kaysa sa China. At mas marami po silang reclamation dyan sa West Philippine Sea. At kung hanapin niyo po mga sangkay yung information regarding that, makikita nyo po doon na ang Vietnam po may pinakamaraming reclamation at mga nagawa na po dyan sa West Philippine Sea, pinatuyuan po nila ng mga istruktura. Pangalawa po itong China. At hanggang ngayon mga sangkay, mas active po itong Vietnam. Kaya nga lang itong China, wala pong magawa sa Vietnam. Bakit? Malamang siguro mga sangkay, nakapwesto na po talaga yung military ng Vietnam dyan. At hindi na po mababasa-basta ng China yan. So, ganun po ang nangyayari. Pero, hindi po yan nakakatuwang balita na ang Vietnam po, advancing po. Kumbaga, nag-a-advance po sila dyan, mga sangkay. Parami ng parami po ang kanilang nahahawakang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, tingnan po natin to. that is exactly what we are doing. But this time, we are doing it with our allies and our partners. Makailang beses nang sinasabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa kanilang umanong karapatan sa mga inaangkin nilang teritoryo. Sa katatapos lang ng Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ng Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw umano ng China na gawing basihan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para solusyonan ang territorial disputes. Mas gusto raw nilang idaan yan sa amicable settlement at bilateral talks. Bagamat
Bagamat may ilang nagsusulong na makipag-usap na lang sa China para maisaayos ang gusot sa West Philippine Sea, hindi naman pabor dyan sa ngayon si Secretary Teodoro. Wala raw kasing saysay na makipagnegosasyon kung patuloy lang din namang pinalalala ng China ang sitwasyon. Formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they are sincere. But the President himself has said their illegal activities continue unabated. So, to enter into bilateral negotiations and not talks, in that context, will be just, to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims, which it rightfully has under international law. Para naman sa Australia, hindi pwedeng isantabi sa kahit anong pag-uusap ang international law. Maritime claims, whether in the South China Sea or elsewhere, must be consistent with UNCLOS. And so it remains as important as ever that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is respected and adhered to by the parties involved as final and binding. Ngayong araw magtatapos ang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ayon sa DND, asahang masusundan pa ang mga ikakasang joint patrol. Kabilang daw sa mga pinaghahandaan ang isinusulong na sama-samang paglalayag ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Grabe, kapag nangyari yan mga sangkay, at dami mga bansa. Mas malaki Amerika, yan. Japan, Australia. Oh, tingnan po natin. Dan pa ang mga ikakasang joint patrol. Kabilang daw sa mga pinaghahandaan ang isinusulong na sama-samang paglalayag ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Hindi ko alam ano ang magiging reaksyon na naman dyan ng China. Baka ang susunod na eksena, mag-joint patrol na rin po ang China at saka North Korea. Dyan sa West Philippine Sea. Pero itong situation na to ay very alarming, no? Para po sa ating mga kababayan. Kasi we don't know what will happen tomorrow or the next month, next year. Kasi habang tumatagal mga sangkay, dati, di ba? Bungangaan lang. Tapos mga mangingisda. Ngayon, ang binabangga na, mga barko na ng Pilipinas. Tapos, yung Coast Guard na ng Pilipinas, binubomba na ng tubig. Tapos, binabangga na. Ngayon, sinusundan na po yung aircraft ng Pilipinas at mga kasamahan natin, mga bansang nagpapatrolya dyan. Ano ba ang kasunod nito? Sino mauunang magpuputok? At dadalhin kaya tayo sa digmaan? And I'm praying na hindi po mangyari. Sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline. Okay. Alright, so yung mga kababayan, no? Grabe na nga naman, no, yung mga nangyayari na yan ngayon sa West Philippine Sea, no? Hindi lang po sa karagatan, no? Bagkus pati na rin po, no, sa taas, sa ere, no? At pati yung aircraft ng Pilipinas, talagang sinusundan na noon ng China. Kayo, anong opinion ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po sa mga bago natin subscribers. Shoutouts po sa inyo. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.